for today's episode, another pork chop recipe na naman tayo na siguradong magugustuhan nyo. Kahit tinatamad ka basta usaping pork chop, mapapaluto ka talaga. Kaya tara, umpisa na natin ang pagluluto mga kasolid. Bale, bumili nga pala ako ng 5 pirasong pork chop sa pang-public market at tinabot nga pala ito ng nasa mahigit 1 kilo. At ang unang ginawa ko dito mga kasolid, tinanggalan ko yung mga balat. Pero kung kayo naman ang magluluto, bahala kayo kung tatanggalin nyo o hindi. At gagamitan nga rin pala natin ito ng meat hammer tenderizer. Bukod sa malambo nito pag naluto, sobrang napaka-juicy pa nito. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome po kayo dito. At after ko naman maugasan yung mga pork chop mga kasolid, gagawa muna ako ng brining solusyon. Bale sa tubig, pinaghalo-halo ko lang ang bawang, pamintang durog, asin at asukal. At hinalo-halo ko lang to hanggang sa malusaw ang nilagay kong asin at asukal. At pagkatapos ay ilalagay ko na yung mga hinugasan kong pork chop at ibabrine lang natin ito na magdamag. Pero kung nagmamadali kayo, pwede na yung 2 oras. At fast forward tayo mga kasolid, kinabukasan, ito na yung binrine nating mga karne. At sa chiller ko nga lang pala nilagay ito. At pagkatapos ay ililipat ko na dito sa mas malaki lalagyan dahil mas lalo pa nating pasasarapin to. Dahil sasangkapan ko na ito ng patis, pamintang durog, garlic powder at onion powder. At sunod ko na rin ito lagyan ng 1 dakot na harina at 1 dakot na cornstarch. Maglalagay na nga rin pala ako ng 2 itlog para solid ang lasa. Shoutout sa mga magigiting nating mga bombero ng Samal Bataan, especially kay Sir Arvel Tagorio. Maraming salamat po sa inyong lahat at saludo ako sa inyo. At after ko naman itong mahalo ng maayos mga kasolid, gagawa muna ako ng napakasarap na gravy. Bale sa isang maliit na kawali, magtutunaw lang muna ako ng kalahating butter. At shoutout nga rin pala sa Mazo family ng Romblon. At nang malusaw na yung butter mga kasolid, nilagyan ko lang ito ng 1 kutsarang harina. At nang nabasa na yung harina, lalagyan ko naman ito ng tubig. At after ko naman itong malagyan ng tubig, lalagyan ko naman ito ng kalahating pork cubes. Ito na rin kasi ang magsisilbing pampalasa. At hahalu-haluin ko lang to mga kasolid hanggang sa makuha ang tamang lapot. At dahil okay na to, maglalagay naman ako ng toyo at hahalu-haluin ko rin to hanggang sa makuha ang tamang kulay. At pagkalipas lamang ng ilang minuto, ganito lang kadali gumawa ng gravy. At balikan naman natin yung pork chop, tara. Bale, babalutan ko lang ito ng breadcrumbs at hindi ko na ipapakita sa inyo ang buong proseso sa lahat, baka naman kasi mainip kayo. At habang ginagawa ko nga pala ito mga kasolid, sakto mainit na rin yung niready ko mantika, start na tayo magprito. At siguradong nakasuporta din ngayon si Jesse Blanco Angab na Zamboanga del Sur. At dahil luto ng aking napakasarap at napakasolid na breaded pork chop with gravy, magpe-plating na tayo. At syempre, dito na tayo sa pinaka-exciting part, ang tikiman time, yun no? At sobrang napakalaki nga pala ng mga pork chop nito, mas malaki pa sa palad ko. Kain po tayo mga kasolid. Sus Mariosep, kanyama na po. Grabe, napakalambot at the same time napaka-juicy ng karne. At syempre, itatry din natin to sa napakasarap na gravy. Taksya po, nakalasa ng kalasa. At pag natikman nyo to mga kasolid, mapapahanap talaga kayo ng kanin. At sa sobrang sarap nga pala ng ginawa nating gravy mga kasolid, pwede rin itong ulamin. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nagsishare, maraming salamat, napakasolid nyo. Sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo next episode. Magluto na kayo ng napakasarap at napakasolid na breaded pork chop. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat ang lahat, basta Kapampangan, manyaman!